Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tuluyan ng ipasara ang lahat ng POGO operation sa bansa bago matapos ang taon. Ito ay kasunod ng mga ulat ng krimen at iligal na gawain na kinasasangkutan ng POGO. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lesiges ng PTV Manila. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Ito ang matapang na utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PAGCOR kasabay sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA ngayong taon. Ipinag-utos ito ng Pangulo matapos masangkot sa iba't ibang krimen tulad ng scam, human trafficking, money laundering at iba pa ang ilang POGO hubs sa bansa. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Makalipas lamang ang ilang buwan, tuloy-tuloy na ang pagpapadeport ng mga dayuhan na sangkot sa illegal na POGO sa bansa. Kahapon, tuluyan ang naipadeport pabalik sa China ang 187 POGO workers na walang legal na dokumento para magtrabaho sa bansa. Ayon kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, ang mga ito ay pawang mula sa sinalakay na POGO hub sa Lapu-Lapu City, Bamban, Porac at Metro Manila. Kasabay sa deportation ay blacklisted na din sila o hindi na makakatungtong muli sa Pilipinas. Nasa 190 sana ang bilang ng ide-deport kahapon pero naiwan muna ang tatlo dahil sa nakabimbing kaso. Susunod silang papauwin sa China oras na matapos na ang kanilang verification process. Ngayong araw naman ay nakatakdang pauwiin sa Indonesia ang nasa 12 Indonesian national. Samantala, mainihanda naman ang DOLE na job fair para sa mga displaced POGO workers sa Laguna. Isasagawa ito sa Ayala Pavilion Mall sa Binyan City kung saan naabot sa 4,000 ang bubuksan na trabaho sa isang special job fair. Kabilang sa mga trabahong alok ay production operator, cashier, sales clerk at iba pa. Mula sa PTV Manila, Ryan Lesiges para sa Balitang Pambansa.